Shalom sa inyong lahat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matiyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Awit 37:7 at 9. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng tiguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Hintay, maamong maghintay, at huwag bubulong-bulong. Ang mga awit, bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumadaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan. Mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karaingan. Ako'y naghihintay sa Panginoon. Naghihintay ang aking kaluluwa at sa kanyang salita ako'y umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa kaysa bantay sa umaga. Tunay na higit pa sa bantay sa umaga. Amen. Ang ating dalangin ay mula sa awit 61, 2, 5 at 6. Nasa huling leksyon na tayo at ang pamagat ay maghintay sa Panginoon. Ang ating susing talata, awit 27:14. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ang paghintay sa Panginoon ay hindi isang walang ginagawa at desperadong pagpapaliban. Ang paghihintay sa Panginoon ay isang kilos na puno ng pagtitiwala at panampalatayang inihahayag sa kilos. Binabago nito ang ating mapanglaw na mga umaga ng pag-asa ng maliwanag na umaga. Awit 30, talatang 5. Pinalalakas nito ang ating mga puso ng nabagong pag-asa at kapayapaan. Inuudyokan tayo nito upang magtrabaho ng mas mabuti. Dinadala ang mga bigkis ng ani. Hindi tayo ilalagay nito sa kahihiyan, kundi buong yamang magagantimpalaan. Muli ay tatlong paghahati ng diksyon. Una, ang panawagan sa paghihintay. Ikalawa, mga tungkol sa paghihintay. Ikatlo, katapusan ng paghihintay. Doon sa una, ang tatalakayin ay naghihintay sa Diyos. Sa ikalawa naman ay merong tatlong paksa. Mapayapang paghihintay at paggawa, nagpapalakas na paghihintay ang Sabat. At sa huli ay sa kinaumagahan ay darating ang galak. Unang pagkahati, panawagan sa paghihintay. Awit 27:14. Maghintay ka sa Panginoon, magpalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo,
maghintay ka sa Panginoon. Ating ilustrasyon ay nagsasabing ang panukala ng Diyos ay laging magiging sulit ang paghihintay. Worth the wait. Sulit ang paghihintay. Naghihintay sa Diyos. Nagsasagawa ng pagtitiyaga. Ang pagkaunawa ng paghihintay sa Panginoon ay nananagana sa buong Biblia. Ang umiiral na salita sa lahat ng mga ito ay pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay ang ating sukdulang pagtatalaga na tumatangging sumuko sa takot ng pagkabigo na kahit paano'y ang Diyos ay hindi nagpapatuloy para sa atin. Maghihintay ang mga matapat na anak ng Diyos na lalamang may katiyakan na ang Diyos ay tapat. At ang mga naghihintay sa Kanya ay makapagtitiwala na kung hahayaan nila ang ating sitwasyon sa Kanya, ibibigay sa Kanya ang ating katayuan, ating sitwasyon, ay makakatiyak tayo na gagawin niya ang pinakamabuti para sa atin. Kahit pag minsan ay hindi natin kinakailangang makita ito na gayon, na hindi natin nakikita ko minsan na pinakamabuti. Pero sa katapusan ay maunawaan natin na ito pala'y pinakamabuti para sa atin. Higit pa sa sandaling paghihintay lamang. Ito'y isang malalim na pananabik sa Diyos na inihahambing sa matinding pagkauhaw sa isang tigang na lupa. Kung larawan ay isang lupang tuyong-tuyo, magbibitak-bitak na nga. Naghihintay sa maraming pagpapala mula sa Diyos. Subalit, ang pananabik upang mapalapit sa kanyang Diyos ay hinihigitan ang anumang ibang nanais at kinakailangan sa buhay. Yung pananabik na mapalapit sa Diyos ay nakakahigit sa anumang gusto natin o pangangailangan sa buhay. Yun ang sinasabi rito. Ang Diyos at ang buong sang nilikha ay naghihintay para sa pagbabago ng sanlibutan at ang pinagpalang pagtatagpo ng Diyos at ang kanyang bayan sa wakas ng panahon. Yun ang sukdulan ng pananabik, darating ang araw na magtatagpo face to face, ika nga. Mga Adventistang Kristiyano, tayo tinawagan upang sumaksi, mga Gawa 1:48, sa panukala ng kaligtasan, nalulundo sa isang bagong nilalang. Ang sanglilikhang yun ay sa huli ang hinihintay natin, ang pangwakas na katuparan ng ating mga pag-asa bilang mga Adventistang Kristiyano na ang pinakapangalan, Adventista, ay naglalaman ng ideya ng pag-asa na hinihintay natin. Ano hinihintay natin? Ika lang pagdating. Kaya nga Adventista. Naghihintay tayo, pero nalalaman natin na hindi ito walang kabuluhan. Sabi nating leksyon, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa unang pagparito ay ang ating katiyakan ng kanyang ikalawang pagparito. Kalawang pagkahati. Mga tungkol sa paghihintay. Una sa 3 pagtatalakay, mapayapang paghihintay. Awit 131, talatang 2. Tunay na aking pinapayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay
ang aking kaluluwa sa loob ko. Nakadepende sa Diyos. Ang bayan ng Diyos ay nabubuhay sa isang daigdig na nagpapahirap sa mga tapat. Isang daigdig na puno ng mga tukso at kahirapan para sa halos lahat ng tao. Isang pananalig sa Diyos na muling napasariwa na siya isang anak ng Diyos at nakadepende sa Diyos para sa kanyang buhay ay inaaliw ang salmista at nagdadala sa kanya upang aminin na ang kanyang pagmamalaki ay walang kwenta. Ang pagiging mapandaya ng pagmamataas ay ito'y nagpapaging makasarili ang mapagmataas at hindi makakita ng lagpas sa sarili. Ang palalo ay gayon ay bulag sa mas mataas na realidad ng Diyos. Yan ang mapagmataas, makasarili, ang sarili lang ang nakikita, hindi nakikita ang katunayan ng Diyos. Itinataas ng matuwid ang kanilang mga mata sa Diyos. Ang pagkilala ng kadakilaan ng Diyos ay magpapakumbaba sa kanila at malaya sa pagkamakasarili at walang kabuluhang ambisyon. Umaamin ang salmista na hindi siya naghahanap ng mga bagay na lubhang napakadakila at lubhang kamangha-mangha. Ang mga pagpapahayag na ito'y naglalarawan ng mga gawa ng Diyos sa sanlibutan na lagpas sa pangunawa ng tao. Kung titingnan natin, nagpapakita sa atin ang modernong siyensya na kahit ang pinakasimpleng mga bagay ay maaaring maging kapanipaniwalang komplikado at malayong higit sa ating pagkaunawa. Nakikita nga naman natin sa siyensya na mga simpleng bagay pero parang napakahirap unawain. Kahit na sa ngayon, man lang, sa katunayan, may isang malaking kabalintunuan. Mas maraming natututunan natin sa pisikal na daigdig, mas malalaki ang hiwagang lumilitaw sa harapan natin, na hiwagang hindi natin maunawaan. Gaya ng inawat na bata. Ang metapora sa talatang 2, gaya ng isang inawat sa ina nito, ay isang makapangyarihang larawan ng isa na nakakasumpong ng hinahon at pinatatahimik sa yakap ng Diyos. Ito'y nakaturo sa maibiging relasyon ng isang anak at ang kanyang ina at iba't ibang mga yugto ng murang buhay ng bata. Magmula nung awatin siya sa suso, ganyan, palago ng palago ang buhay, ay tumitindi naman ang relasyon. Bagaman inaawat tayo, ito yung kahulugan ng inawat na bata sa pagkasusod. Bagamat tayo'y inawat mula sa walang katotohanang mga ambisyon at kapalaluan, inihaharap tayo ng Diyos sa mga pagpapakain ng pagkaing matigas, hindi na gatas, kundi mga solid food na. Yan ang sinasabi dito. Na gawin ang kalooban ng nagsugo sa atin at tapusin ang kanyang gawain. Yun pala ang ibig sabihin ng solid food. Mga paggawa, paglilingkod. Ang
pagtitiwalang gaya ng bata na inilalarawan sa awit 131 ay ganap na pananampalataya na nasubukan at nasumpungan ang Diyos na naging tapat at totoo sa kanyang salita. Ang pansin ng salmista ayon sa ating leksyon sa katapusan ay nakasalalay sa kapakanan ng bayan ng Diyos. Lumalagpas sa sarili. Kanina sabi natin, yung mapagmataas ay sarilang nakikita. Ngayon ay sinasabi rito na ang focus ng salmista ay ang kapakanan ng bayan ng Diyos, humihigit sa sarili. Tinatawagan tayo upang gamitin ang ating karanasan sa Diyos upang palakasin ang kanyang iglesia. Mula sa personal na natutunan natin, may babahagi natin sa iba na sa anumang kadahilanan ay nakikibaka pa rin sa kanilang panampalataya. Ang ating saksi tungkol kay Kristo ay maaaring sa loob ng iglesia mismo, kung saan marami ang nangangailangang makilala siya para sa kanilang sarili. Iba yung personal na makikilala mo ang Diyos. Kaiba yon sa pagkilala, buo ka ng mapaliwanag ang karanasan nila. Dapat ay tayo may personal na karanasan din. Ikalawang pagtatalakay, naghihintay at gumagawa. Awit 126:5 at 6. Yaon nawang nagsisipaghasik na luhan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiyak na may dalang itatanim ng mga binhi ay uuwi na may sigaw na kagalakan. Nadala ang kanyang mabigkis na inani. Lumuluha kasi napakahirap ng magtanim at mag-alaga. Ngunit pagdating ng pag-aani ay napapalitan ng kagalakan. Yan ang inasang dito. Alaala ng nakaraan, pag-asa sa hinaharap. Ang mapaghimalang pagliligtas ng Panginoon sa nakaraan ay isang saganang panggagalingan ng inspirasyon para sa bayan ng Diyos at kanilang pagmumula ng pag-asa sa hinaharap. Yan ang paliwanag ng ating subtitle. Ang nakaraang pagliligtas ay napakadakila na ito'y mailarawang isang karanasang panaginip na nagkatotoo ayon sa Isaiah 29. Ang henerasyong pinapupurihan ng Diyos sa awit 126 para sa kanyang nakaraang pagliligtas ng kanyang bayan mula sa pagkabihag ay nasa pagkabihag sa kasalukuyan. Nakakatuwa ito. Yung mga nasa kasalukuyang pagkabihag ay inaalala nila ang kanilang ninuno sa panahon ng pagkabihag ng kanilang mga ninuno. Kumukuha sila ng kaaliwan sa kanilang katayuan ng mga bihag pa rin. Bakit? Kasi yung karanasan ng kanilang mga ninuno na bihag ay nagkaroon ng pag-asa ng pagkakapalaya na ibalik sila. Kaya ngayon naman sila ay bihag din, ay yung pag-asang yun ang umaalib sa kanila. Sila man ay makakarating sa pagkakapalaya. Ang nakaraang kagalakan at kaginhawaan ay muling binubuhay sa pamagitan ng maawit at inaangkin ang kasalukuyang karanasan. Kinukuha nila yung nakaraang karanasan ng kanilang ninuno na kanila, hindi pa nga dumating yung paglaya sa kanila ay kinagagalak na nila
yung paglayang darating gaya ng nangyari sa kanilang mga ninuno. Ang bagong mga henerasyon ay pinanatiling buhay ang kasaysayan sa Biblia sa pamamagitan ng pagbibilang sa kanila na naroroong kasama ng mga nakakita ng pangyayari mismo. Ibinibilang nila ang kanila sarili kabilang doon sa mga naunang mga ninuno. Yan sinasabi rito. Ang isang buhay na pananampalataya ay pinahahalagahan ang dakilang mga gawa ng Diyos para sa kanyang bayan ng sa nakaraan bilang bagay na nagawa ng Diyos para sa atin at hindi basta mga bagay na ginagawa ng Panginoon para sa nakaraang mga henerasyon ng mananampalataya lamang. Yun. Tinuturing na nila na sa kanila yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ang taas ng pananampalataya, no? Hindi pa natanggap yung kalayaan mula sa pagkakaalipin, pagkakabihag, ay masaya sila sapagkat inaangkin nila yung mga naranasan ng kanilang mga ninuno na pagpapalaya. Ang alaala ng nakaraan ay nagpapasigla ng muling na bagong pag-asa para sa kasalukuyan. Ang larawan ng mga batis sa timog, awit 126:4, ay isang metapora ng biglaan at makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kapakanan ng kanyang bayan. Yung pinakatimog na bahagi ng Huda ay isang tigang na disyerto. Ang northern part ng Israel ay fertile, talagang mapuno, berde, ganyan. Ngunit sa katimugan ay talagang disyerto. Naranasan namin yan nung nag-tour kami sa Israel. Nagpunta kami sa Ehipto mula sa Jerusalem upang umakyat sa tinatawag nilang bundok ng Sinai. Nung lumabas na kami sa syudad, sa mga bayan, ay puro disyerto na, napakainit hanggang makarating kami sa paanan ng bundok ng Sinai. Yan ang larawang sinasabi dito. Ang pinakatimog ng Huda ay isang tigang na disyerto. Ang mga batis ay biglang mabubuo at mapupuno ng rumaragasang tubig pagkatapos ng malakas na ulan sa tag-ulan. Ang una at huling ulan ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa tagumpay ng taon ng pagtatanim. Iyan ang larawan ng mga batis sa timog. Ang larawan ng paghahasik na may luha at pag-aani na may kagalakan, talatang 5:6, ay isang makapangyarihang pangako ng makadiyos na pangunguna mula sa isang mahirap na kasalukuyan tungo sa isang masayang hinaharap. Dala-dala ang mga bigkis. Gaya ng pagtatrabaho ng maghasik at pag-alaga ng ay ginagantimpalaan ang kagalakan ng isang masaganang ani. Gayon din, ang kasalukuyang mga pagsubok ay kokoronahan ng kagalakan ng kaligtasan sa wakas ng panahon. Ang larawan ng malaking pag-aani ay tumuturo sa pagsasauli ng Diyos ng kanyang kaharian sa lupa sa ikalawang pagparito ni Kristo. Gaya ng pag-aani, kailangan tayong maghintay upang makita ang bunga at resulta ng ating pagsisikap. Dito ay bumabangon ang paksa ng paghihintay na ating tinatalakay. Pangatlong pagtatalakay, nagpapalakas sa paghihintay ang Sabat, awit 92:1. Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Dalawang tema ng Sabat.
Ang papuri sa Diyos para sa mga gawa ng kanyang mga kamay, awit 92:4 at 5. At ang gaya ng Eden na paglalarawan ng Madrid, talatang 12 hanggang 14, ay nakaturo sa paglalang, ang unang tema. So yun ang unang paksa, ang paglalang. Alam natin na sa Kautusan, ang basehan ng pag ng araw ng Sabat ay ang paglalang. Yung ikalawa, ang awit ay dinadakila rin ang Panginoon para sa kanyang tagumpay sa mga kamay sa mga kaaway bilang ang Diyos ng katarungan, talatang 7 hanggang 15. Ang ikalawang tema, katubusan mula sa masama. So, creation and redemption. Yan ang dalawang paksa ng Sabat. Kaya, itinatanyag ng awit 22 ang Diyos para sa kanyang nakaraang paglalang at kasalukuyang pagsustina ng sanlibutan. At ito'y nakaturo sa wakas ng panahong pag-asa sa walang hanggang makadiyos na kapayapaan at kaayusan. Pagpapahid ng langis. Naghahatid ang sariwang langis ng nagpanibagong debosyon upang paglingkuran ng Diyos bilang kanyang muling naitalagang lingkod. Awit 92:10. Ang pagpapahid ng langis, alam natin mula sa Biblia, ay ginagawa para sa pagtatalaga ng mga piniling tao gaya ng pari at hari. Yan ang mga pinapahiran ng langis. Ngayon, sa panahon natin, ang pinapahiran ng langis ay ang mga pastor at ang mga diakono at diakonesa. Pinili ng salmista ang isang hindi karaniwang Hebreong salita, balal, upang magpakilala ng paghahalo ng langis sa ibang bahagi ng hain. So siya sabi ng salmista ang tungkol sa pagpahid ng langis sa kanya. Ngunit hindi katulad ng pagpahid ng langis sa mga hari at pari noong araw. Sa pagkakagamit niya ng ibang salita sa Hebreo ay nagpapahiwatig sa sarili bilang isang buhay na hain sa Panginoon at upang italaga ang buong sarili sa Diyos. Roma 2:1, sabi diyan ay haing buhay. Sapagkat yung ginamit niyang salita, halal, ay nagpapakilala ng paghahalo ng langis sa ibang bahagi ng hain. So kaibang anointing ito. Kaya nga ang pagpapahid ng langis sa kanyang karanasan ay nagpapahiwatig ng isang buhay na hinihahain sa Panginoon. Yung pagpapahid ng langis ay pagtatalaga ng buong sarili para sa paglilingkod sa Diyos. Ang Sabat ay isang tanda ng pagbabanal. Ang Sabat ay isang tanda ng ang Panginoon ay pinababanal ang kanyang bayan. Exodo 31:13. Ang Sabat ay tanda ng walang hanggang tipan sa kanyang bayan. Ezekiel 20:20. Ang kapahingaan ng Sabat ay nagbibigay kapangyarihan sa kanila upang may pagtitiwalang maghintay sa Panginoon upang tuparin ang lahat ng kanyang mga tipang pangako. Pangatlong paghahati, katapusan ng paghihintay. Awit 30, talatang 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit
sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Merong pag-iyak pero hindi yan pangmatagalan. Darating ang panahon ng kagalakan. Yun ang sinasabi ng talata. Dumarating ang kagalakan sa kinaumagahan. Isang panahon ng makadiyos na katubusan. Sa mga awit, ang umaga ay karaniwang ang panahon kapag ang katubusan ng Diyos ay inaabangan. Ibinubunyag ng umaga ang pabor ng Diyos na winawakasan ang mahabang gabi ng kawalan ng pag-asa at kabagabagan. Sa awit 143, ang pagliligtas ng Diyos ay babaliktarin ang kasalukuyang kadiliman ng kamatayan tungo sa liwanag ng isang bagong umaga at mula sa pagiging nasa hukay tungo sa paninirahan sa landas na pantay. Ang umaga ng muling pagkabuhay. Binubuksan ang daan para sa walang hanggang umaga ng kaligtasan ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa pangalan ng kanyang anak. Naranasan ng mga alagad ni Jesus ang lubos na lakas ng pangako ng awit 30 talatang 5. Maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak kapag nasa lubong nila ang muling nabuhay na Panginoon. Yun, na katuparan. Ito'y sa pamagitan lamang ng pabor at walang pasubaling pag-ibig ng Diyos na ang ating pag-iyak ay nagbagong anyo sa galakan. So, yung pagbabago mula sa pag-iyak sa magdamag at kagalakan sa pagputok ng liwanag sa umaga, yan ay isang malaking biyaya mula sa Panginoong Diyos. Gaya ng mga tala sa umaga, morning star, ay inaanunsyo ang kapanganakan ng isang bagong araw. Gayon din, ang pananampalataya ay nagbabalita ng bagong realidad ng walang hanggang buhay sa mga anak ng Diyos. 2 Pedro 1:19. Tinawag si Jesus na maningning na tala sa umaga. Apokalipsis 22:6. Na ating sabik na hinihintay upang itatag ang kanyang kaharian kung saan wala ng gabi, masama at kamatayan. Ito ang ating hinihintay kapag tayo'y nagsasalita tungkol sa paghihintay sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng paghintay sa Panginoon. Hinihintay natin ang tala sa umaga upang ang tindi ng gabi ng masama at kamatayan ay mawala. Ganda nito. Ito ang ating hinihintay kapag tayo nagsasalita tungkol sa paghihintay sa Panginoon. At tiyak ang paghihintay ay sulit ang halaga. Gaano man haba ang paghihintay ay masusulit kapag ang tala ng umaga ay makikita natin sapagkat dala-dala niya ang umaga ng kagalakan. Yan ang nangyari ng resurrection moment. Huling salita. Ang utos ng Panginoon na maghintay sa Kanya ay isang imposibleng bagay. Malibang nagawa niya ang Kanyang gagawin sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Walang halaga ang kasigasigan ng tao.
ang makatitindig sa pagtitiis na ipapataw ng paghihintay sa ating mahinang sarili. Isa lamang ang makakapasan ng pagtitiis at yan ay ang panatili kay Hesukristo. Ibig sabihin, isang personal na relasyon sa Kanya. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na anumang mga pagsubok at tukso na umaharap sa iyo, samantalang may pagtitiis kang naghihintay sa pinagpalang pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoon, ay hindi hahadlang sa iyo mula sa pagkapit sa kanyang mga pangako. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag ka may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakarang higit na 10 taon. Maraming salamat. Pagkita tayo sa susunod na linggo.